Okay, handa na ba kayo para sa isang matinding laban? Sa isang corner? Ang ating go-to every morning, syempre, kape. At sa kabilang corner, ang medyo surprising na challenger, ang mainit na tsokolate. So, ito ang malaking tanong. Posible kayang itong comfort drink natin ay mas angat pa pala kesa sa daily coffee habit natin? Tingnan natin dahil baka after nito, mag-iba na ang laman ng tasa nyo tuwing umaga. Okay, simulan na natin tong showdown. Alam naman nating lahat na parang hari na ng umaga ang kape, di ba? Siya yung reigning champion. Pero may isang challenger na handang umagaw ng corona, ang tsokolate. Let's be real, para sa karamihan sa atin parang hindi kumpleto ang araw pag walang kape. Ito yung kailangan natin para magising, para makapag-focus sa trabaho, o kahit yung konting me time natin sa gitna ng kaguluhan. Pero paano kung yung isang tasa ng hot chocolate ay hindi lang pala pampatamis ng araw? Dito na nagiging interesting kasi aalamin natin na baka may mga secret powers pala itong comfort drink na to na hindi natin alam. So round 1, caffeine and energy face-off. Ito yung pinaka-common na dahilan kung bakit tayo nagkakape, di ba? Para sa energy boost. Tingnan natin kung sino ang mas angat dito. Dito, kitang-kita agad ang pagkakaiba nila. Yung kape, para siyang quick jolt, yung mabilis na sipa ng energy. Pero minsan kasama yung kaba o jitters. Sa kabilang dako, ang tsokolate, ito yung gentle lift. May kaunting boost, oo, pero mas kalmado, mas bayad, walang kasamang negative side effects. At para mas malinaw, tingnan nyo itong mga numero. Sa isang 8-ounce na tasa, ang kape, meron niyang 95 milligrams of caffeine. Ang drinking chocolate, 15 milligrams lang. Grabe ang laki ng agwat, no? Kaya pala sobrang magkaiba yung epekto sa katawan natin. Okay, let's move on to round 2, ang health and nutrition scorecard. Silipin naman natin kung ano ang nasa loob ng bawat tasa pagdating sa kalusugan. Sa unang tingin, sasabihin mo, ay, mas mataas sa calories yung tsokolata. Yes, totoo yan. Pero isipin nyo, dahil dyan, mas nakakabusog din siya. So baka mas makatulong pa to para iwasan mo yung pag-snack ng kung ano-ano mamaya. At dito napapasok yung sinasabi kong secret weapon ng chocolates, ang mga flavonoids. Ano ba to? Well, sila yung mga plant compounds na galing mismo sa kuko. At sila talaga ang bida pagdating sa health benefits. So anong ginagawa ng mga flavonoids na to? Napakarami. Tumutulong para sa mas healthy na puso, pinapatalas ang pag-isip, binabawasan ng inflammation sa katawan at pampag-good vibes pa. Kasi nakakatulong to mag-release ng endorphins. Grabe, di ba? Hindi lang siya basta masarap na inumin. At kung kailangan nyo ng hard data, heto. Isang malaking meta-analysis ang nagsabi na yung pag-inom ng tsokolate ay na-link sa 37% reduced risk ng cardiovascular disease. 37%! Wow! Yan ay isang napakalaking numero. Okay, next round. Let's talk about a different kind of battle. The mood and comfort battle. Dito, hindi lang physical health ang usapan, kundi yung pakiramdam, yung ginhawa. Sabi nga ni Charles M. Schultz, ang creator ng Peanuts, all you need is love, but a little chocolate now and then doesn't hurt. Perfect yan para sa section na to, di ba? Dito natin makikita yung psychological association natin sa kanila. Ang kape, madalas, yan yung inumin ng focus, ng trabaho, ng productivity. Samantalang ang hot chocolate, yan ang inumin ng coziness. Yung para sa comfort, relaxation. Yung parang yakap sa isang tasa, lalo na pag malamig ang panahon. So paano niya to ginagawa? Well, ang tsokolate, may mga compounds yan na nagpapataas ng ating feel-good chemicals tulad ng serotonin at endorphins. Yung init at tamis niya, perfect para mag-relax at mabawasan ng stress. At heto pa, bonus, para sa mga may sensitive na tiyan, mas gentle to kumpara sa kape na minsan acidic. Okay, so after all that, sino ang panalo? Kape o tsokolate? Well, ang totoo, hindi to tungkol sa kung sino ang panalo. Ang goal dito ay tulungan kang pumili ng perpektong tasa para sa'yo, para sa moment na yon. Para mas madali, heto ang breakdown. Pumili ka ng kape kung ang kailangan mo ay yung mabilis na sipa ng caffeine, kung low-calorie at zero-carb option ang habol mo.
Pero, pumili ka naman ng tsokolate kung ang gusto mo ay pampabuti ng mood na hindi ka kakabahan. Kung habol mo yung mga benefits para sa puso at utak. At kung ang kailangan mo lang talaga ay comfort, relaxation at something na mas mabait sa tiyan mo. So ayun na, ang tanong na lang na yon ay bumabalik sa'yo. Ano ang laman ng tasa mo bukas ng umaga? Pipiliin mo ba ang kape para sa hustle at productivity? O baka naman tsokolate para sa comfort at overall well-being? The choice is yours.